Yo, what's up mga D-Wires? So ngayon magtitimpla tayo ng waterproofing textured paint na gagamitin natin sa aking speaker box. Ayan, sa video box pala. So ito yung kailangan natin. Marine epoxy A and B. Pwede rin yung regular, pero mas maganda yung marine epoxy. Tapos meron tayong epoxy primer, saka yan syempre catalyst. At meron tayong epoxy reducer. So huwag kayo gagamit ng lacquer thinner. Mas maganda yung epoxy reducer. Mas akma siya para sa mga epoxy base. Yung ibang ginagawa yung quick drying enamel tsaka marine epoxy, pero hindi sila match eh. Hindi sila nag-blend ng kulay, kumbaga. Nagkaka-textured yan, pero hindi sila yung nag-mix together. Ito talaga, itong marine epoxy tsaka epoxy primer, nag-mix sila together talaga. Talaga nag-ahalo sila. Kaya mas yan yung mas akmang gamitin natin sa ating textured paint waterproofing sa ating mga speaker box. So napakasimple lang gagawin nating timpla. 1:1 lang ang ating ratio. So yung una natin munang titimplahin yung syempre epoxy. So gagamit tayo ng dalawang stick kasi hindi natin matitimpla lahat. So ratio syempre ng A and B 1:1. Kung gaano karami yung A, ganun din karami yung B. Yun lang. Pero okay lang, texture din yung gawin natin eh. Wala kasi makakita ang stick na malinis-linis. Gawin muna natin ng konti kasi merong stagnant sa ibabaw. Pag nahalo na, unang dami ng A, siya rin dami ng B. Okay, haluin lang natin muna ito ng mabuti. Lalambot na yan pag nahalong mabuti yan. So skip lang natin. So nahalo na natin epoxy. Sunod naman natin itong epoxy primer. So bago nyo timplahin, haluin nyo muna kasi yung ilalim yan ayan o, buo-buo. So bago kayo maghalo, siguraduhin nyo muna nahalo nyo muna yung pintura. Sa lahat ng pintura yan, ina-apply natin sa lahat ang iba't ibang klaseng pintura yan. Kasi liquid talaga yun nasa ibabaw, sa ilalim yung buo-buo. So yan. So yung ratio naman natin sa epoxy primer, 3/3, 1/3, tapos 1/3 din ng epoxy reducer. 3/3 tuloy. 2/3 pala, 2/3, sorry. So parang 3:1 lumalabas. Kasi yan halos 3/4 lang naman. Ito yung pupuno sa kanya para maging 1 liter. Tapos para namang hindi ganun kalapot, pwede tayo maghalo ng epoxy reducer. Kasi ito pag nalawan natin ito na epoxy primer, siguradong sobrang lapot. Kung mayaman naman kayo, pwede namang epoxy primer na lang lahat. Pero pwede na yung epoxy reducer para mas mura-mura ng konti. Tsaka mas maganda gamitin yung epoxy reducer pag halimbawa ibabala mo sa spray gun yung epoxy primer. So sa epoxy primer naman kahit anong brand okay lang. Okay, parehas lang naman yan. So itong brand yata nito, Domino. So ayan wala nang bobo. So tansyahan na lang ako dahil pinagpalagay ko kalahating litro yung tinimpla ko epoxy, kalahati rin ang ating epoxy primer. Ito yung catalyst, syempre magpapatigas sa kanya.
So kalahati lang din titimplahin natin. Reducer 1/3 lang din. Ayan. Pagkakalun natin mabuti. Kaya natin mag-incorporate yung pintura tsaka yung epoxy na pan-adhesive. So ayan, lalabnaw naman niya siya kapag nahalo na mabuti. So skip lang natin paghalo at wala akong dalang tripod baka mahulog yung phone ko dito sa hinahalo ko. Nakaipit lang sa dalawang tuhod ko. So ayan, halong-halo na ito. Ayan, wala na sumasamang buo-buo. So depende rin pala sa inyo kung gaano ka gusto nyo ka-textured yung ipipinturahan nyo. Kung halimbawa gusto nyo ng mas textured na textured, pwede nyo gawing 2:1 or mas less yung epoxy primer o wag nyo nalagyan ng reducer. Pero yung gagawin kasi nating texture yung medyo manipis lang ayan, pwede na to. Ang gagamitin natin dito yung ordinary roller lang. Pwede naman kayo gumamit din ng textured roller, pero pwede na yung ordinary roller. So ayan na. Okay na. So ayan, gamit lang natin yung ordinary roller. Ayan, mild texture lang tayo. Pag na second coat yan, mas maganda na yung pagka-texture niya. One stroke lang yung huwag yung para isa lang yung pattern ng texture. So ayan ayan. Yung second coat niya yung magpapaganda sa kanya. Kapag na-coat na lahat, one stroke din, napahila lang lahat or pasubso para maging isa lang yung pattern ng pagka-texture niya. So yan. So napansin nyo, hindi na tayo nag-primer kasi nga gamit natin epoxy primer, tapos epoxy ay parehas makapit lang, lalo na yung epoxy mismo na adhesive. Tsaka hindi na rin tayo nag-primer nung maglagay tayo ng tawag dyan, anong tawag na nga, masilya, kasi yung polyester napakakapit sa kahoy nyo kahit hindi ka na maglagay ng primer bago magmasilya. Maliban na lang kung bakal, ayun, maganda talaga kung lalagyan mo na ng primer. Pero kapag kahoy, pwede nang diretso masilya, mas tipid ka pa sa oras, mas tipid ka rin sa pintura. Napakadikit ng polyester sa kahoy So ayan, tapusin lang natin to, tapos mag second coat tayo. So ayan, na first coat na natin. Sa gabi na, mukhang bukasan natin ito kasi second coat para sa mas makapal na texture. Yan mild textured lang talaga tayo. Pero kung gusto nyo yung makapalang textured palado, gumamit kayo ng textured roller. Kaso magastos sa pintura yon. Yan. Pero itong timpla natin ito, kahit manipis pa yan, talagang pang waterproofing yan. Matibay sa basa niya, marine epoxy, tapos epoxy primer. Ayan. So yan, salamat sa pagtutok. At sa mga bagong viewers, please subscribe and pakiclick na rin yung bell button para maging updated kayo sa mga mina-upload. So yan, matutunghayan nyo itong video box na ginagawa natin pag natapos na. Kaya patuloy kayo tumutok. Salamat!